Wait! Oh my God! Inimpeach talaga nila si VP Inday Sara. Grabe! Grabe! Alam niyo mga lods, grabe talaga sila kadesperado. Grabe nila inapi ang mga Duterte. Lalo na si VP Inday Sara na binoto at may pinakamataas na nakuhang boto. Grabe. May chilling effect ito mga lods. May epekto ito. Hintayin nyo. 'Di ba? Sa lahat ng mga buwaya, no, na nagpa-impeach kay VP Inday Sara, hintayin nyo. May chilling effect ito. Sa lahat ng mga Duterte supporters, I feel you. No, even ako talagang nabibwisit ako, naiinis ako. 'Di ba? Imaginein mo, nagtatagumpay ngayon ang mga makakaliwang grupo, 'di ba? Nakakabwisit. Imaginein mo, this government are listening sa mga makakaliwang grupo kila Franz Castro, 'di ba? Nakakabwisit. Pero sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte, hintay lang, no? We have the numbers, we have the solid support. Hindi nila tayo mapapatahimik, hindi nila tayo mamamanipula. Although yes, sobrang kawawa. Grabe si VP Inday Sara. Grabe ang Marcos administration. Grabe yung paggamit nila kay VP Inday. Tapos nung hindi na nila mapakinabangan kasi nga nanalo na sila. Grabing pang barubal, no? Grabe ang pang gigipit nila kay VP Inday Sara. Alam nyo mga lods na ako naaawa talaga ako kay VP Inday Sara. Pero alam ko naman VP Inday Sara, matatag ka VP. Kami ang nagluklok sa'yo, ibabalik ka namin. Yun. Ano ka muna? Tapos sino muna? Punta muna ako. Sabi mo, invited ka ma'am doon? Hindi kami invited, pero baka yung majority yon. Oo, tapos. Pero hindi mo lang tayo invite. Impeachment na yun. Ma'am, paano mo na? Imbes na alas 7 ng gabi, Bombo Genesis, nakakuha tayo ng impormasyon. Mamayang alas 4 ng hapon ay ipapasa o itatransmit na ito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So sa ngayon, Bombo Genesis, yan muna ang latest dahil inaabangan natin itong official na pahayag sa pagsisimula ng plenaryo dito sa Kamara. Mula dito sa Kamara. Yes. Counting konteksto lamang kasi kung maalala ng mga kababayan natin yung tungkol kay Congressman Marcos, itong presidential son, maalala ng mga kababayan natin na noong time na nagagalit si VP Sara, sinasabi niya ipapahukay niya yung mga labi nitong si Apu Lakay, si dating President Marcos, itatapon doon sa West Philippines Sea. Nagalit itong si Congressman Marcos noon, even si Governor Macho Marcos Manutok ng Ilocos Norte. Sabi nila, hindi na yan karapat dapat. So parang dito yata nagsimula din yung galit ng mga nakababatang Marcos, Bambuan. Tama ka. May hugot nga itong si Representative Sandro Marcos. Kaya nga nalaman natin na pinangunahan niya itong paglagda para nga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So gayon pa man, inaabangan din natin ang magiging reaksyon mismo ng kanyang tatay na si Pangulong Marcos na hindi pabor sa pag-usad ng impeachment complaint, pero yung kanyang anak ay nanguna sa paglagda para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, Bombo Genesis. Pero kanina lang din bumbuan, naglabas din ng statement si Congressman Paulo Duterte. And sabi niya, malisyosong pagmamanipula ng ilang mababatas daw yung pangunguhan ng mga signature o ng suporta ng mga kapwa nilang mababatas sa pangungunan nitong si Congressman Janet Garin. Any information dito? May mga informasyon tayo dyan, Bambuan? Sa ngayon, Bombo Genesis, kinukuhanan natin ng reaksyon itong si Representative Janet Garin. Kasi kanina nakita natin siya at ini-interviewin sana natin. Kaso lang, nag-beg off si Ma'am Garin dahil nga sa dadalo siya sa caucus. So itong mga ganitong mga pahayag ay kailangan muna nating i-validate. So inaabangan natin ang magiging pahayag ni Representative Janet Garin dahil nga isa din itong malaking alegasyon na Bombo Genesis sa kanyang panig dahil siya ang nangunguna para nga kausapin ang mga mambabatas
para nga isulong itong impeachment complaint. So sa ngayon ay iniantay natin yung magiging pahayag o official statement ni Representative Janet Garin hinggil dito sa naging pahayag ni Representative Paulo Duterte. So Bombo Genesis nagtatawag na, no, patuloy na Okay, nagtatawag yung mga mambaba ng itong plenaryo para sa mga mabatas para nga sa pagsisimula ng plenary session ngayong araw na sinabi kanina ni Secretary General na napaka-exciting ang mga kaganapan ngayong araw dito sa plenaryo, Bombo Genesis. So yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Okay, mga kabumbo Castor Nation, oras ho natin, meron na ho tayong 10 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Sabi ko kanina mga alas 3, posibleng magsimula na po ito, pero habang hinihintay o habang nagkakaroon po ng roll call doon po sa Kamara de Representantes, tawag din ho tayo mamaya dyan sa may bahagi po ng Senado, sa linya po ni Bombo JC Galvez. Kaugnay pa rin po sa mga kaganapan ho dyan. Pero ulitin ho natin, ang paglililaw ho kanina ni Senate President Chis Escudero, wala pong ginagawang pagkahanda. Walang preparation na ginagawa po ang Senado ng Pilipinas para ho dito sa posibleng transmittal o paglilipat nga nito hong articles of impeachment o itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte mula ho sa may Kamara de Representantes patungo sa Senado, mga kabombo. So, ilang mga development po dyan mamaya, kasama na po dyan sa Office of the Vice President, nariyan din si Bombo Kelly Cordero, o may mga official statement na rin po ang panig ng office or kampo ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, kanina nababanggit po natin yung tungkol sa official statement nitong si Davao Representative Paulo Duterte. Siya po ang kapatid nitong si Vice President Sara Duterte. Hindi po niya naiwasan din na maglabas po ng galit, pagkadismaya doon po sa pag-usad ng impeachment case o impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Diyan po sa may Kamara de Representantes kung saan po siya nabibilang bilang isang mambabatas. Tinawag pa nga po niya ito bilang isang politically motivated, isang railroading technique. Yun pong mabilisan o pagmamadaling makakuha ng mga signature, mga langda o mga pirma nitong mga miyembro ng mababang kapulungan. Nababagabag daw ho siya doon sa political motive ng mga nagsusulong ng pagpapatalsik doon sa presidente o vice-presidente as per official statement ni Congressman Paulo. Sabi ho niya, ang malisyosong pagmamanipula ng ilang mambabatas na pinamumunuan ni Representative Janet Garin ay upang agarang mangalap ng mga pirma at itulak ang agarang pag-aproba at pagsasagawa ng walang batayang kaso ng impeachment na ito. Isuhoy malinaw daw na akto ng political persecution. Yan po'y quote-unquote direkta mismo kay Congressman Paulo Duterte. Sabi pa po niya, ang administrasyong ito ay gumagawa raw ng mapanganib na hakbang. Kung hindi anya natinag ang mga ito sa mahigit 1 milyong taga-suporta ng Iglesia ni Cristo na nagrally, ang mga ito ay bulag na patungo sa mas malaking problema. Kung iniisip raw ng Administrasyong Marcos na maisusulong nila ang tinatawag niyang peking impeachment, quote-unquote po ito, nang walang kaparusahan, ang mga ito raw ay labis na nagkakamali. Ito ay hindi lamang anya tungkol kay Vice President Sara Duterte. Sa halip, ito ay tungkol sa kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Sa huli, humihirit din si Congressman Paulo Duterte ng pahayag na ang walang ingat umanong pang-aabuso sa kapangyarihan ay hindi ho magtatapos ng maayos o hindi raw ho magtatapos ng matiwasay. As per official statement po yan ni Congressman o Davao City Congressman Paulo Duterte, ang kapatid nitong si Vice President Sara Duterte, dati pong presidential son, mga kabombo Castor Nation. Patuloy din po tayong kumukuha ng mga development mula po sa panig ng pamilya Duterte. Kaugnay pa rin po dito either kina Congressman Paulo Duterte o kay Vice President Sara Duterte. Habang nakantabay din po ang ating mga kasamahan dyan sa may Office of the Vice President. Habang wala pang so far, mula po sa nakalap po ng ating news team, si Congressman Paulo Duterte pa lamang ang naglabas po ng statement. From the Office of the Vice President, wala pa pong anumang statement na inilalabas si Vice President Sara Duterte. Tungkol po dito sa mabilisan lamang na pag-usad po nung pangunguha ng signature, pangangalap ng suporta para tuluyan na pong mai-forward sa Senado itong impeachment complaint laban kay Vice President
Sara Duterte. So isa po yan sa mga babantayan po natin, isa po yan sa mga tutugay-gayan po natin mga kabombo habang nagpapatuloy pa rin yung mga kaganapan dyan sa may mababang kapulungan kung saan po nag-originate itong impeachment complaint or kung saan po batay sa batas, dyan po mag-o-originate dapat ang impeachment complaint, mga kabombo Caster Nation. Maalala po ninyo, counting context lamang doon sa statement ni VP o ni Congressman Paulo, no? Nagsagawa ng rally ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, 1.8 million members ng Iglesia ni Cristo kamakailan para suportahan yung statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kabuluhan, walang kahihinatnan ang pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ho niya, hindi rin napapanahon at walang patutunguhan kung isusulong man ang impeachment complaint or kung tatanggalin man si Vice President Sara Duterte sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Bagay na sinusuportahan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sabi ho nila, yun yung pangunahing rason, yun yung pangunahing dahilan kung bakit sila nagsagawa ng malawakang rally. In fact, nationwide rally po ito no? Mula ho dyan sa may Northern Luzon, dito po sa National Capital Region, Southern Luzon, Visayas, hanggang sa bahagi po ng Mindanao na sinuportahan din na marami hong mga miyembro. 1.8 million members nationwide ng Iglesia ni Cristo. Just to support yung ideya or yung konteksto na walang patutunguhan yung impeachment complaint, hindi na papanahon at walang kahihinatnan ang impeachment complaint na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. And yet, here we are. Kung mapapansin po ninyo, mula kaninang alauna o alas 11 ng umaga hanggang kaninang alas 12, nagiging mabilisan yung paggalaw or yung development o yung mga pangyayari. Mula ho doon sa 140 lamang kanina, naging 150 plus, 153 as of 12 noon. And then hanggang 190 kaninang alauna po ng hapon, alauna imedya po ng hapon. No? Pagsapit po ng alas 3, dun sa report ni Bomboan kanina, 200 plus na. 217 or 206 members ng mababang kapulungan mula doon sa mahigit 300 lamang na miyembro po ng mababang kapulungan. So overwhelming support ang nakukuha po nito. No? Napakalaking support mula doon sa initial na kinakailangan lamang po na 1/3 or mahigit 100 lamang husana para ma-transmit kaagad doon sa Senado at hindi na po kailangan dumaan doon sa Justice Committee or Committee on Justice ng mababang kapulungan. Ngayon, isa siguro sa tinatanong ko ng mga kababayan po natin, mga viewers, mga listeners ng Bombo Radio Philippines, yung sabi nga ni Pangulong Marcos, napapanahon, sapat na oras. Sabi din po ng mga mababatas, wala nang sapat na oras. No? Ang 19th Congress, ang kasalukuyang Kongreso ho kasi mga kabombo, last session din na ho nila. No? And then yung adjournment mula po Pebrero 8 hanggang June 1. So ibig sabihin, wala pong session dyan upang bigyang daan ito hong panahon ng pangangampanya. Salig na rin po yan sa May 2025 midterm elections, national and local elections, mga kabombo. No? Magiging busy, magiging abala na po ang ating mga mababatas from the Senate hanggang dyan sa bahagi po ng mababang kapulungan or sa may Kamara de Representantes dito sa kanilang pangangampanya. No? Mga miyembro po ng party list or yung mga representative, kinatawan ng mga party list, iikot-ikot na ho yung mga yan. So from February 8 hanggang June 1, wala pong sesyon. So pagbalik po nila ng sesyon, June 2, magkakaroon pa po sila ng ilang linggo dyan hanggang sa tuluyang matapos na po ang kasalukuyang Kongreso or ito hong 19th Congress, mga kabombo. No? So, after ho nyan, by July, papalit na po yung ikadalawampung Kongreso or yung 20th Congress, new sets of members of ng Kamara or pangalawa ng Senado. So, iyan po yung timeline na nalalabi. Just to give us a proper context doon sa timeline na nalalabi sa ngayon. Ang sabi ho ng mataas na kapulungan, ang sabi po ng Senado, kung sakaling mai-transmit na po sa Senado ito, matukoy yung mga nilalaman po ng impeachment complaint, ay pwede po magkaroon ng special session pa rin
ang Senado. Ang uupo ho kasi bilang mga judges, ang ating mga senador kung sakali pong uusad itong impeachment process, mga kabubukas Star Nation, no? Para ho pag-usapan or para ho dinggin or pakinggan ito hong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.